Nung narinig naman yon na babae ay tinanong agad nito si Lee kung tutulungan ba siya nito. Tumayo ito at sinabi na dahil sa kanyang tulong ay pwede niyang mabawi ang kanyang army at pwede pa siyang maging reyna ng underworld. Inisip naman ng babae na masyadong maganda ang inaalok ng Time Merchant kaya tinanong nito kung ano ang gusto niyang kapalit. Ngumiti lang ito sa harap ni Sin at sinabi na ang gusto lang naman nito ay ang kanyang talento. Sinabi ng ating bida na kahit maliit lang ang bansang ay isa ito sa mga nangungunang bansa pagdating sa siyensya at ang mga ambag nito sa pag-abante ng teknolohiya ay hindi masusukat. Pero, hindi sila ganun ngayon dahil sa panahong yun ay mas pinipili nila ang pagkuha ng lakas at awtoridad higit sa lahat. Dahil doon ay sinabi ng Time Merchant sa babae na ang gusto niyang gawin ito ay mag-recruit ng mga talentadong tao at dalhin ang lahat ng ito sa Eternal Club. Inisip naman sandali ni Sin kung paano ito gagawin kaya tinanong niya ang ating bida kung saan naman niya hahanapin ang mga ito. Tumango naman si Lee sa kanyang secretary para senadorya sa nito at pagkatapos noon ay inabot na ni Yuki sa babae ang isang papel at sinabing nakalista doon ang lahat ng pangalan na pwede niyang kunin. Nung binasa ito ni Sin ay makikita natin na hindi niya alam kung sino ang mga ito at kung ano ang umpisa niyang gagawin. Dahil doon ay sinabi sa kanya ni Lee na hindi niya kailangan mag-alala dahil itutulong ito sa kanya ni Yuki at meron din namang mga tao na tutulong sa kanya sa hinaharap. Agad namang nagbago ang itsura ng babae at sinabi na kung ganoon ay susundin ito ang kanyang gusto dahil niligtas naman ng Time Merchant ang kanyang buhay. Naalala naman ng ating bida na meron pala itong alam sa kanilang lengguwahe at mayabang na sinabi ang salitang suka. Nagulat naman doon si Yuki kaya pinigil agad nito ang kanyang boss at sinabing hindi maganda ang salitang yon. Dahil doon ay nagpatay mali siya na lang ito at habang umuubo ay sinabi na gagawin na nila ang susunod na stage. Nilabas nito ang kanyang mahiwagang orasan at sinabi sa babae na pagagalingin na nito ang kanyang katawan. Inangat na nito ang kanyang kamay papunta sa ulo ni Sin at ginamit agad ang kanyang kapangyarihan para bigyan ito ng oras at pagalingin ang mga sakit nito sa katawan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na sinabi na ng ating bida doon na tapo na ito. Pinakita na din ito sa babae ang kanyang status at nakasulat doon sa kanyang salita na meron na siyang mahigit 300 taon na lifespan. Hindi naman ito nakapagsalita agad kaya sinabi sa kanya ni Lee na ituring na lang niya itong down payment. Nung nakita nito na alam din pala ng Time Merchant ang totoo niyang pangalan ay inisip nito na wala siguro talagang matatago sa isang god. Napalingon nito sa ating bida dahil tinawag niya ito sa totoo niyang pangalan na Ana at sinabi na gamitin niya sana ang binigay nitong oras sa kanya para abutin ang tuktok. Sinabi din nito na maalala sana niya ang kanilang deal pagdating ng oras na nagkita na ulit sila sa future. Seryoso naman sinabi sa kanya ni Ana na hinding-hindi niya ito kakalimutan ang pinapangako niyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Dahil doon ay nilabas na ulit ng Time Merchant ang kanyang orasan at habang umaalis doon ay sinabi nito na magkita na lang ulit sila sa kabilang banda ng oras. Nung lumiwanag ng malakas ay napapikit na lang si Ana at pagdilat nito ay nakita niya na wala na doon ang dalawa. Tumingin ito sa kanyang kamay at inisip na nagkaroon siya ng 300 years na buhay ng ganun-ganun lang. Kaya, senaryo niya ito at sinigaw na napakadami na noon para sa lahat ng kanyang kailangang gawin. Pagdating naman ni Lee at Yuki sa isang bakanteng lugar ay sanabi ng babae na sobrang ganda daw ng mga tanawin sa mundo 300 years ago. Lumanghap din ito ng malakas at sinabi sa ating bida na wala pang kahit na anong polusyon ang nahahalo sa hangin. Sinabi naman sa kanya ng Time Merchant na ganun pa ang lagay ng mundo dahil hindi pa sila dumadating sa tinatawag nilang Great Change. Kaya daw ganun pa rin ang simoy ng hangin ay hindi pa daw kasi nag-uumpisa ang Industrial Revolution sa mundo. Inisip naman ni Yuki na sinayang pala nila ang napakagandang tanawin na yun at preskong hangin para sa pagsulong ng sibilisasyon. Ngumiti naman si Lee at sinabi sa babae na kailangan talaga itong mangyari pero ang magagawa na lang daw nila ay protektahan ang mga natitirang magagandang bagay sa kanilang mundo. Nung natapos naman na ang kanilang usapan ay tinanong na ulit ni Yuki ang kanyang boss kung saan naman sila sunod na pupunta. Pumikit naman bigla ang Time Merchant at huminga ng malalim para mag-isip sandali. Pagkatapos noon ay lumanjin ito sa kanyang kasama at sinabi na nakaisip na siya ng magandang ideya.
Nalala niya ang isang malakas na bansa sa kanilang panahon pero sa mga oras daw na iyon ay hindi pa rin ito umuusbong. Lumipat naman na ang ating storya sa isang lumang town na parang napapanood natin sa mga lumang pelikula. Makikita natin na meron dong mga naglalakad na pulis habang daladala ang kanilang mga baril. Nung nakita nila na merong pangbata sa labas ay sinabi agad ng isa na malapit na ang kanilang curfew kaya kailangan na daw niyang umuwi ngayon. Agad namang dumating doon ang kanyang tatay para manghingi ng tawad at sinabing aalis na sila ngayon din. Habang umaalis na ulit ang mga ito ay tumingin sila sa dalawa at sinabing hindi talaga marunong sumunod ang mga ito sa batas kaya yun ang dahilan kung bakit ayaw nila sa mga mahihirap na tao. Pagdating ng mga ito sa isang mataong lugar ay tinawag agad ng isa sa kanila ang atensyon ng lahat ng nandoon. Pinakita nito sa kanila ang larawan ng isang kriminal at sinabi nito na ito ay si Stephen Hall. Tumakas daw ito dahil nahuli siya na sumali sa rebel army sa Lake Town at doon daw siya sa kanilang lugar huling namataan. Pinaalala din ito sa lahat ng nandoon na pag tinago nila ang impormasyon tungkol sa lalaki ay pwede silang ituring na kasamahan ng kriminal kaya pati sila ay madadamay. Pinakita naman doon ng isang lalaki na mukhang may alam pero tahimik lang itong nakikinig sa mga sinasabi ng mga pulis. Nung nakahanap ito ng pagkakataon ay tumingin ito sa kanyang kasama sa gilid para senadoryasan nito. Dahil doon ay naintindihan agad nito na pwede na niyang puntahan ang kanilang tinatago kaya mabilis na itong pumunta sa isang bakanteng bahay dala ang isang basket. Pagbukas nito ng pinto ay makikita natin na meron dong tao na nakaupo lang sa isang gilid. Lumapit ito kay Stephen at sinabi na meron siyang dalang mga tinapay at alak para sa kanya. Sinabi din nito na dumating na sa kanilang lugar ang mga pulis na naghahanap sa kanya kaya tinanong nito kung ayos na ba ang kanyang mga sugat. Nagpasalamat naman ito kay Ashley sa kanyang dala at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil bumalik na daw siya sa dati niyang lakas. Dahil doon ay lalo namang lumapit sa kanya ang babae at tinanong kung pwede pa ba itong magkwento sa kanya ng mga storya tungkol sa rebel army. Pero, bago ito magsalita ay merong narinig na kaluskos sa labas si Stephen kaya pinatahimik agad nito si Ashley. Pumunta siya sa pinto at binuksan ito ng konti at sinabi na mukhang alam na ng mga pulis kung saan siya nagtatago. Nag-alala naman agad ang babae para sa kanyang kasama na si Leon dahil baka nakita daw siya ng mga pulis na sumen siya sa kanya kanina. Nung sumilip ito sa labas ay sinabi niya na wala namang komosyon kaya mukhang hindi naman nahuli si Leon pero kaya daw ata sila nandoon ay nasundan nila si Ashley. Nanghingi naman agad ng tawad sa kanya ang babae at sinabi na lalabas na lang daw siya para lituhin ang mga pulis. Ngumiti naman sa kanya si Stephen at sinabi na hindi naman niya yun kasalanan at pag ginawa niya ang kanyang sinabi ay para na rin daw siyang nagpakamatay. Halata naman sa mukha ng babae na sinisisi nito ang kanyang sarili kaya tinanong nito kung ano ang kanyang pwedeng gawin. Nagulat ito nung sinabi sa kanya ni Stephen na kunin na lang niya ang kanyang pamilya at umalis na sa lugar na yun dahil sigurado daw siya na sila naman ang isusunod ng mga pulis. Kaya, magpapahabol na lang daw ito sa kanila papuntang silangan at pag nakita nila na wala na ang mga pulis ay tumakas agad sila papuntang kanluran. Bago umalis, pinaalala pa nito na para hindi sila masundan ay wag na wag nilang gagamitin ang mga normal na daanan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na tumatakbo na si Stephen sa mga bubong ng bahay. Nakita naman siya agad ng mga pulis kaya tinutok ng isa dito ang kanyang baril sa tumatakbong kriminal. Nagulat naman ang lalaki dahil narinig na lang niya na binabaril na siya kaya lalo na lang nitong binilisan ang kanyang takbo. Nagulat naman ang mga pulis nung bigla na lang nawala ang kanilang hinahabol sa harap kaya inutos ng kanilang boss na kailangan nilang bilisang tumakbo. Pero, nagtatago lang pala si Stephen kaya nung makalapit na sa kanya ang mga ito ay nilabas na rin niya ang kanyang baril at pinaputukan ang mga pulis. Hindi naman natuwa doon ang boss at galit na sinabi sa kanyang mga kasama na palibutan nila ito at huwag titigil sa pagpapaputok. Habang nanunood naman ang dalawa sa nangyayari ay tinanong ni Yuki ang ating bida kung hindi ba nila tutulungan ang lalaki. Sinabi naman sa kanya ni Lee na gusto pa nitong makita kung ano ang gagawin ni Stephen at hindi naman ito mapapahamak dahil nakikita niya na marami pa rin itong natitirang oras.
Dumiretso naman agad si Steven sa lugar kung saan niya tinago ang kanyang kabayo para kunin ito at makikita natin na sakay-sakay na niya ito habang tumatakas. Tumingin ito sa kanyang likod at nung hindi na nito nakita ang mga pulis ay masaya nitong sinabi na nakatakas na ulit siya sa wakas. Hinawakan nito ang kanyang kabayo at sinabi na ibang klase talaga siya dahil walang kahit na sino ang papantay sa kanyang bilis. Pero, pagtingin nito sa taas ng budok ay napansin ni Steven na parang merong mga tao doon. Inisip nito na wala lang siguro yun o namamalikmata lang siya kaya didiretso na sana ulit ito sa paglalakbay. Pero, bigla na lang siyang nagulat nung muntik nang tumama sa kanya ang isang bala ng baril. Dahil sa nangyari ay nawala ito sa balanse at nahulog siya sa kanyang kabayo. Pagtingin nito sa direksyon ng gumawa noon ay nakita niya na napakadami ng pulis ang tumatakbo papunta sa kanila. Pero, nagulat na lang ito nung kinagat ng kabayo ang kanyang damit para buhatin ito sa lapag. Hindi ito makapaniwala nung binato siya nito pataas kaya nahulog siya sa kanyang likod. Nung nakakapit na ito ng mahigpit ay bumuelo na ang kanyang kabayo at mabilis nang tumakbo palayo. Sumigaw naman ang mga pulis at sinabi na harangan nila ito para hindi sila makatakas. Hindi naman ito naging problema para sa kabayo dahil makikita natin na madali lang niya itong natalunan. Dahil nakikita ng mga ito na nakakatakas na naman si Steven ay sinabi ng isa na kailangan nilang sindihan ng apoy para malaman ng iba nilang kasama na nakatakas na naman ang kriminal. Habang kalmado na ulit na naglalakbay ang dalawa ay sinabi ni Steven sa kabayo na pagdating nila sa susunod na town ay papakainin niya ito ng marami bilang pasasalamat sa pagligtas nito sa kanya. Nagulat naman ang lalaki dahil makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang tumigil ng malakas ang kanyang kabayo. Tatanungin pa lang sana nito kung ano ang kanyang problema pero nakita niya na nakatingin ito ng masama sa isang lugar. Kaya, pabulong nitong tinanong sa kanyang alaga kung meron ba siyang napansin doon. Malamang ay hindi ito sinagot ng isang kabayo kaya bigla na lang itong lumiko at pumunta sa direksyon ng kanyang tinitignan. Nung tumigil ito sa gitna ng kawalan ay sinabi agad sa kanya ni Steven na wala naman siyang nakikita at hindi din sila pwedeng magtago doon dahil kitang-kita sila dito. Hindi naman agad nakapagsalita ang lalaki dahil pumunta lang pala doon ang kabayo para kainin ang nakita niyang damo. Nagalit naman doon si Steven kaya sinigawan nito ang kanyang alaga at sinabing nakalimutan na ba niya na tumatakbo sila sa nga pulis. Pinapanood naman siya nila Yuki sa taas at sinabi nito na parang masyado naman atang kakaiba ang lalaking yun. Kaya, tinanong nito ang kanyang boss kung sigurado ba siya na gusto talaga niyang kunin si Steven Hall. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na alam nito na talentado ang lalaking yun pero kailangan lang nito ng konting swerte at yun daw ang ibibigay nito sa kanya. Makikita natin na yumuko na sa harap ng kabayo ang lalaki at sinabi dito na hindi naman niya ito sinasadyang sigawan. Uutuin pa sana ni Steven ang kanyang alaga pero bigla na lang itong napalingon sa kanyang gilid dahil merong tumawag sa kanya ng malakas. Sinabi ng boss ng mga pulis na kahit gaano pa siya kabilis tumakbo ay hinding-hindi niya matatakasan ang batas. Nakita nito na pinapalibutan na siya doon at nakatutok na ang kanilang mga baril sa kanyang direksyon. Kaya, mayabang na sinabi sa kanya ng lalaki na doon na daw nagtatapos ang kanyang pagtakas dahil hindi na daw siya makakawala sa kanila ngayon. Pagkalapit ng mga pulis sa pwesto ni Steven ay makikita natin na sakto na ring pumutok ang araw. Dahil matagal na talagang hinahabol ng batas ang lalaking iyon ay hindi na siya binigyan pa ng oras ng mga ito. Kaya, sinabi agad ng boss sa kanyang mga kasama na barilin na nila ito para matapos na. Unti-unti namang nawala ang ngiti sa mukha ng lalaki nung napansin niya na wala doon ang bangkay ni Steven. Kaya, tinanong nito ang lahat ng kanyang kasama kung nakita ba nila kung saan na naman ito lumusot. Inisip nito kung nababaliw na ba siya dahil parang nakita daw nito na mabilis tumakbo si Steven bago pa tumama sa kanya ang mga bala. Dahil hindi na talaga nakita ng mga pulis ang kriminal ay nilapitan agad ng isa doon ang kanyang kabayo. Pero, bago pa niya ito mahawakan ay nasipa na agad siya nito sa kanyang mukha. Pinakita dito na dahil sa lakas ng impact ay natanggal ang iba sa mga ngipin ng siraulong yun. Pagkatapos noon ay nagwala na ito dahil nakita niya na unti-unti na siyang nilalapitan ng mga tao.
Sinubukan pa siyang pakalmehin ng ibang pulis pero nagaya lang ang mga ito sa unang lalaki at nasipa ng malakas sa kanilang mukha. Habang tumatakbo ito palayo ay binalita ng isa sa kanyang boss na dahil sa lakas ng sipa ng kabayo ay namatay ang iba nilang kasamahan. Lalo namang nagalit doon ang lalaki at sinabi na parehas lang sila ng kanyang amo. Kaya, tumingin ito ng masama sa kanyang mga kasama at sinabi na huwag silang tumunganga at sundan agad nila ang hayop dahil sigurado siya na hahanapin nito si Steven. Makikita naman natin na nasa taas pala ito ng isang puno at iniisip niya na buti na lang ay nakaligtas siya sa nangyari. Pero, nagtataka ito kung paano niya yun nagawa at kung ganun daw ba talaga kabagal ang kilos ng mga pulis. Pumasok din naman sa kanyang isip na pwede ding bumilis ang kanyang kilos ng sobra. Pero, napangiti na lang ito at sinabi na hindi naman yun posible at naparami lang siguro siya ng ininom na alak kagabi. Natigil naman na ito sa kanyang iniisip nung narinig niya ang kanyang kabayo na dumadating. Dahil napansin din ito kung nasaan ang kanyang amo ay tumigil ito sa harap ng kanyang puno at doon umupo. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nasundan agad ito ng mga pulis at nakita siyang nakaupo sa ilalim ng isang puno. Dahil masama ang loob nito sa pag-iwan sa kanya mag-isa ng kanyang amo ay sinipa nito ang puno kung nasaan siya. Nagulat naman ang mga pulis nung nakita nila na bumagsak doon ang kanilang hinahanap. Sisiga na sana ito para matawag niya ang kanyang mga kasama pero nagulat ito nung bigla na lang sumulpot si Steven sa kanyang harapan. Sa isang iglap ay meron na lang narinig ang ibang pulis na sigaw at pagtingin nila sa direksyong iyon ay nakita nila na nakatayo doon si Steven at patay na ang iba nilang kasama. Tumingin naman agad ang lalaki sa kanyang kamay at inisip na tama nga ang kanyang naisip na bumilis talaga siya ng sobra. Nung nakita naman ni Yuki na nalilito si Steven ay sinabi nito sa ating bida na mukhang nagulat ito sa kanyang kapangyarihan. Sinabi naman ni Lee na masasanay din ito dahil 3 times lang naman ang ginamit niyang bilis sa lalaki. Dinagdag din nito na wala siyang no choice kundi ang masanay agad dahil mas marami pa siyang makakalaban na mas delikado sa hinaharap.